Bakit dapat laging manalangin? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Bago po tayo magpatuloy sa devotion natin na ito, gusto ko lang batiin, yung mga nakikita niyo po dito sa screen. Ito po yung mga lagi kong nakikita sa comment section. So hello po sa inyo. Mula kay Brother Herrera and Sister Lilia, down the line. So nakikita niyo po rito. Thank you po sa inyong mga comments at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ngayon ay Jesus, the High Priest. Si Jesus, siya po yung ating High Priest. Pinakapunong pari. So, Jesus as High Priest means He represents humanity before God, interceding on our behalf and offering himself as the perfect sacrifice for sin. Unlike earthly priests, he is sinless and eternal, mediating once for all who believe. His priesthood assures us direct access to God's mercy and grace. All who come to him in faith receive forgiveness, restoration, and bold confidence in approaching God's throne. His work secures both redemption and ongoing spiritual help. Now, yung verse po natin, matatagpuan po sa Psalm 110 verse 4. Pakinggan po nating mabuti. Sabi po rito, "The Lord has sworn and will not change His mind." Sumumpa ang Panginoon. Talagang hindi niya babaguhin yung kanyang nasa isip. Sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Ito po yung pangungusap ng Diyos Ama sa Diyos Anak kay Jesus. Sinasabi ng Diyos Ama na ikaw, Jesus, ikaw yung magiging priest forever. Ikaw ay walang hanggang pari in the order of Melchizedek. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, Jesus did not come from the line of Levi. Now, medyo malalim-lalim po yung usapan natin ngayon, no? Kasi maraming tao iniisip, di ba dapat si Jesus galing kay Levi, sa lahi ni Levi? Sino po ba si Levi? Now, sa Old Testament po, kung kilala niyo po si Jacob po, meron siyang, nanggaling sa kanya yung 12 tribo. Yung mga anak ni Jacob, bawat isa doon, dumami ng dumami, naging kanya-kanyang tribo. Yung isang anak ni Jacob, si Levi, yun yung inutusan ng Diyos na kayo, hindi nyo kailangan magtrabaho ng normal na tao, no? Yung trabaho nyo pang tabernacle, pang templo. Lahat ng paglilingkod, pag-aalay na ginagawa sa tabernacle o templo, yun yung trabaho ninyo. Bakit? Kasi kayo yung mga priest. Kayo yung mga grupo ng mga pari, tribo ng mga pari. So lahat ng 11 tribo, magbibigay sila ng parang pangsuporta nila doon sa tribo na kasi hindi naman sila naghahanap buhay, hindi naman sila naglalagare, no? Hindi naman sila nagiging karpentero. Ang trabaho talaga nila priest. So yung lahat ng tribo, sila yung bumubuhay sa kanila. Now, ina-expect ng marami, dapat si Jesus manggagaling kay Levi. Pero si Jesus hindi galing kay Levi. Galing siya kay Judah, na isa pang anak ni Jacob. Now, kung aaralin mo mabuti, bakit ba siya galing kay Judah? Kaya nga tinatawag si Jesus na Lion of Judah kasi galing siya kay Judah. Now, pag inaral mo siyang mabuti, maunawaan mo na yung Levi, yung mga Levita, mga pari, ang purpose nila ay i-prepare yung pagdating ng hari na si Kristo. Kaya pagdating sa New Testament, si John the Baptist, galing siya kay Levi. Siya yung nag-prepare sa pagdating ni Jesus Christ, na galing sa lahi ni Judah. So, Jesus did not come from the line of Levi. Kaya dito, sabi rito sa verse natin na ito, sa Psalm 110 verse 4, of course, napakaraming mga verses niyan, especially sa book of Hebrews, patungkol dyan kay Jesus bilang high priest in the order of Melchizedek. Now, sino ba si Melchizedek? Si Melchizedek, mas dakila pa kay Levi. Si Melchizedek, siya yung
yung naengkwentro ni Abraham. To si Abraham siya yung nagbigay ng ikapu at nagbigay ng mga offering kay Melchizedek. At siya po yung priest doon sa Salem. King and priest po siya. So, eto si Melchizedek, kung babasahin mo yung Bible, para bang wala siyang pinagmulan, no? Basta meron lang isang, priest of Salem. Tapos walang sinabi patungkol sa kanyang lahi. Ang sabi rito sa Bible, si Jesus galing kay Melchizedek. Priest siya in the order of Melchizedek. Ibig sabihin, yung pagiging pari ni Jesus, matitrace mo kay Melchizedek. Bakit ganun? Kasi po, si Jesus, wala siyang pinagmulan. That's the point. Si Jesus, walang pinagmulan, hindi siya naging anak ng kung sino man, no? Siya ay walang beginning, walang end. He is our priest forever. Yan po yung pinakapuntos ng Book of Hebrews. Kaya po, Jesus did not come from the line of Levi. Jesus is a priest in the order of Melchizedek. Ibig sabihin si Jesus, mas dakila pa sa lahat ng mga Levita at lahat ng mga high priest. Lahat ng pinakapunong pare ng mga Levita, mas higit pa ron si Jesus kasi galing siya in the order of Melchizedek siya. Alam niyo sa mga pare na mayroong mga order, 'di ba? Benedictine order, order ng mga Jesuits, no? Si Jesus kakaiba in the order of Melchizedek. So pinakamataas na sabi sa Book of Hebrews, wala nang higit pa kay Jesus. Now, pangatlo po, Jesus is a priest forever who intercedes for us. Okay, ang ating Panginoong Jesucristo, He is our priest forever. Kaya sabi po rito, you are a priest forever. Alam niyo po, ang problema sa mga priest sa Levi, sa mga Levita, meron kasi silang isang high priest lang. Isa lang talaga yung high priest. Tapos yung high priest na yon pupunta doon sa tabernakulo, doon sa Holy of Holy, most holy place. Tapos isang beses lang isang taon, siya papasok doon, magwiwisik siya ng dugo. Simbolo po yun ni Kristo. Ang problema, itong mga Levita, yung mga high priest, namamatay. Pag tumatanda, tas namamatay. Sabi ng Book of Hebrews, hindi mo pwedeng iasa yung buhay mo, yung pananampalataya mo sa isang priest na namamatay. Kailangan merong priest na mabubuhay magpakailanman. At sinasabi po ng banal na kasulatan, si Jesus, siya yung priest forever. Alam niyo po kung gaano kahalaga yon? Ibig sabihin nun, walang hanggan kang inilalapit ng Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama. Lagi niyang sinasabi sa Diyos Ama, parang ganito, no? Itong lahat ng mga tao na to, makasalanan to, pero kargo ko lahat yan. Kasama na yan sa hinugasan ng aking dugo. Dahil si Jesus ay mabubuhay magpakailanman, walang hanggan niya rin tayong inire-reconcile sa Diyos Ama. Yun po yung kahalagahan nun. Jesus is a priest forever who intercedes. Ibig sabihin, siya yung nananalangin para sa atin. Now, marami po ang mga verses dito. Siguro yung iba dito, i-explain ko sa separate video natin, no? Medyo maraming mga verses po ito, pero pwede nyo pong basahin rin. Ito po ay sa Book of Hebrews, Hebrews chapter 4, 14 to 16. Pwede nyo pong screenshot kung gusto nyo. Basahin. Usually naman naglalagay ako ng maraming mga verses po dito. So, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, believe that our salvation coexist with Christ. Ano ibig sabihin ng coexist? Ibig sabihin, habang nag-exist si Jesus, as long as nag-exist si Jesus, yung salvation din natin secure. Saan po ba natin makikita yan? Tingnan po natin mga verses na ilagay ko rito, especially to, no? Hebrews chapter 7, verse 25. Sabi po rito, therefore, He is able to save completely. Ang ating Panginoong Jesucristo, kaya niya iligtas yung kompletong kaligtasan to the fullest. Lubos. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, sa pamamagitan ni Kristo, because, pakinggan niyo po yung sinabi rito ng Book of Hebrews, kaya kang iligtas ng Panginoong Jesucristo ng lubos, completely, fully, because may dahilan.
because He always lives. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi namamatay, habang buhay, forever, walang hanggan, He intercedes for us. Dahil dito ay siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos, sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Isipin niyo po si Jesus, hawak niya yung kamay mo. Tapos hawak niya yung kamay ng Diyos Ama. At sinasabi ng Panginoong Jesucristo, bagamat makasalanan to, maraming kasalanan tong tao na to, si Russell, no? Namuhay na may maraming ginawang pagkakamali at mga kasalanan yan. At yung Diyos Ama ay banal. Pero si Jesus, namamagitan ng walang hanggan. At pinagbati niya yung tao at Diyos. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay nabubuhay magpakailanman, habang buhay din tayong secure. Ang ating kaligtasan hindi nawawala. Secure sa kamay ng ating Diyos. So believe that our salvation coexists with Christ. Pangalawa po, be involved in the ministry of intercession. Ang ating Panginoon Jesucristo po, He is interceding with us and for us right now. Siya po ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. At siya ay nag-i-intercede, nananalangin siya para sa atin. Now, alam niyo po yung ministry of intercession, ito po ay trabaho din natin, pinagkatiwala din sa atin. Bakit po? Kasi lahat ng nakay Kristo ay priest din. Makikita niyo po yan sa sulat ni Apostol Pedro, no? Na tayo ay mga priest of God. Si Jesus yung ating high priest. Kung ang ating Panginoong Jesucristo nag-i-intercede, nananalangin para sa atin, tayo rin po ay nananalangin para sa iba. Ang tawag po natin dyan ay Ministry of Intercession. Question, ikaw ba ay nananalangin para sa iba? Alam niyo po, suggestion ko sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng prayer book, prayer notebook. Sulat natin lahat ng mga prayer request natin doon, i-itemize natin, ilista natin lahat ng mga kamag-anak natin, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga dapat ipanalangin. Tapos isulat nyo doon yung pangalan, tapos kung ano yung dapat ipanalangin sa tao na yon. Tapos gawin nyo siyang checklist na later on, makikita nyo na unti-unting sinasagot ng Diyos yung ating mga panalangin. So, be involved in the ministry of intercession. Exciting nga po ito yung ganitong ministry. Yung may pinagpipray ka, tapos sinasagot ng Panginoon, tapos i-check mo, kasi sinagot na ng Panginoon. Mga kapatid, ako po, kailangan ko rin ng prayer, no? Kung kayo ay mayroong prayer notebook, ma-appreciate ko po kung isasama niyo po ako doon. Lagi niyo po akong isama sa prayer, kasi marami po akong kahilingan sa Panginoon. At the same time, yun ang yung mga ministries po natin every day. Kailangan po natin ng wisdom sa Panginoon and sustenance, yung provision, para matustusan lahat po ng ating mga production, ng mga pangailangan natin. Sasama niyo po ako lagi sa prayer, especially estudyante din po ako, no? Marami tayong ginagawa. Pangatlo po, benefit from God's answers to prayer. Alam niyo po, yung Diyos sumasagot sa panalangin. Kaya, maganda meron talaga tayong prayer notebook Lahat ng mga prayer request natin doon, makikita natin, God answers prayer. Sabi nga po sa James chapter 4 verse 2, basahin ko na lang po yung ilang part dito. Sabi dito, you do not have because you do not ask God. Kaya wala ka kasi hindi ka naman humihingi sa Diyos. Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, ask and it will be given to you. Humingi ka at ibibigay sa iyo. Seek and you will find. Humanap at kayo makakatagpo. Knock and the door will be open to you. Umatok ka sa Diyos at pagbubuksan ka ng Diyos. Kaya hindi tayo tumatanggap kasi hindi tayo humihingi. No? Sabi sa Book of James. So, benefit from God's answers to prayer. Sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Kaya po, samantalahin natin yung mga pagkakataon na pwede tayong manalangin, dumulog sa Panginoon. At masosorpresa po tayo yung Diyos talaga sumasagot sa ating mga panalangin. Now, para po sa ating discussion, why should you be involved in the ministry of intercession? Tayo po'y manalangin. Father, I come before you through Jesus, my high priest. I fully rely on Christ's sinless life, perfect sacrifice, and continuous intercession on my behalf. I approach your throne with confidence,
seeking mercy in my weakness, and rely on Christ's intercession in every area of my life. Strengthen my faith to trust His guidance, rest in His grace, and honor Him through my thoughts, words, and actions. May I never forget the privilege of access to you through Christ. From now on, I will pray more and ask you often so that I can receive grace and blessings from you. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister V na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.